Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong first week of April weekly reading. So alamin po natin ang mga naghihintay po para sa ating lahat ngayong unang linggo ng Abril. But first, good news mga kapwa ko Virgo. Meron po nagbabalik sa ating reading ang isang tanong, isang sagot. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, sa dulo ng ating reading, ihanda mo yan dahil sasagutin ko po yan later. So abang-abangan po kayo sa dulo ng ating reading for that one question, one answer. Okay? So let's begin na po. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin sa mga kapwa ko Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale your reading for the week. You have, wow! Siya nga pala mga kapwa ko Virgo, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng likes, comments, sa lahat po ng pagmamahal at suporta ninyo sa bawat reading natin. Thank you po. Makakaasa po kayo na talaga namang sisipagan ko pa para mag-reading sa inyo every week. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Swords. Okay? This week, Virgo, kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na magkaroon na ng malinaw na desisyon tungkol sa isang bagay. Naramdaman ko dito na starting April, starting pagpasok ng linggong ito at ng buwan na ito, talaga namang makakapag-decide ka na to begin something, to start a new solution, or aksyonan yung isang bagay na nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, medyo malabo pa. Ramdam ko dito, ngayong buwan na to, makakapag-decide ka na at sisimulan mo na yung hakbang patungo sa mga bagong bagay. Kung ano man yan, ramdam ko dito na lilinaw na ang isip mo sa kung ano ba yung dapat mong gawin. Okay, congrats po. So, in your core energy, meron kang the Ten of Wands. Okay, ngayong buong linggong ito, Virgo, sabi ng iyong spirit guides, may mga hard work na talaga namang magbubunga para sa'yo. Alam mo, naramdaman ko dito na meron kang pinaghihirapan or meron kang mga bagay na tinitiis. No? May tinitiis ka sa tubig, sa kuryente, sa pamasahe, sa trabaho, sa bulsa mo, no? Marami kang tinitiis na pilit mong pinapasan sa mo, God, gagawin ko ang lahat, tulungan mo ko. I'm gonna pursue this. I'm gonna kakayanin ko hanggang dulo kasi maraming umaasa sa akin. Maraming pumapasan sa balikat ko at marami akong responsibilidad. Pero dito narinig ko talaga may paggaan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron kang malaking desisyon para itong mabigat na pasan-pasan ay biglang gumanon, malusaw, mawala. Unti-unting makahinga ka sa mga bagay na yan. I don't know why, nakaramdam ako many of you medyo nagkasakit, no? Respiratory o sakit sa ulo, migraine or ubo, sipon, ganyan. And makakaasa ka na gagaling ka this week, unti-unti nang gumaganda yung health mo, no? At yung bigat, unti-unting malulusaw. Okay? Clarify natin yan. You have the Empress card. Yes, it's all about you. Gaining that strength again. Gaining that power again. Kung dati parang pagod na pagod, kapos na kapos, hirap na hirap, makakaasa ka daw this week na gagaan na ito. At kung ano man yung pinagtitiisan mo, kung ano man yung pinagpipilitan mong mangyari, matapos, malikha, mabuo, it will come out in your favor. Okay? So wag kang mag-alala, lahat naman ng inaalagaan mo, tinatrabaho mo, ay aayon pa rin sa iyo ang bunga. Ang kailangan mo lang talaga ngayon ay wag bumitaw. Keep on fighting, keep on doing it hanggang sa siya ay maipanganak mo ng maganda at buo. Okay? So, do not stop now. Alam ko mahirap, nakakapagod, masakit na. Pero panahon talaga to for us to really push more. Kasi malapit na malapit mo nang ipanganak itong magandang bunga na ito. Okay? Good for you. Congrats po para sa inyo. So mga kapwa ko Virgo, ano po ba yung mga balak mong matupad this week? Ano yung mga balak mong simulan? I-manifest mo na yan kapag sinusulat nangyayari. So go on, comment down below. It will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Tower card.
Sabi dito, Virgo, lagi mong isipin, this too shall pass. This too shall end. This too shall change soon. No? Kapitan mo daw yung pag-asa na magbabago din ang lahat. Ah, hindi rin to forever ganito, mga ganyan, no? Example, ikaw ay dumadanas ngayon ng hirap sa trabaho, or hirap sa pera, or hirap sa iyong ginagawa, sa iyong negosyo o sa iyong schedule. Lagi mong isipin, makakahanap din ako ng paraan para maging planchado ito. Hindi ito habang buhay ganito. Okay? Things will soon change. At yun yung exciting part na dapat nating antabayanan. Okay? Good for all of us. Tower card, the Knight of Cups. Yes. Soon, nakita ko dito, someone will give you what you deserve. Soon, someone will call you para ibigay sa'yo yung bungang hinihintay mo. Alam ko, ramdam ko dito, Virgo, na meron ka talagang hinihintay. Meron kang hinihintay para magbago na ang lahat, no? Either call, text yan, or confirmation, or go signal from someone. Sabi mo, pag ito inoffer talaga sa akin, pag ito binigay sa akin ng taong yan, alam ko magbabago talaga yung buhay namin. Start na to. Kumbaga nasa pintuan ka, and you're just waiting for that person to open the door for you. No? So kung naghihintay ka ngayon ng offer, tawag, or pagkakataon, makakaasa ka, darating ito. Kailangan lang ngayon matuto kang mag-adjust, and matuto ka rin daw maghintay, because sooner, it will change. Kasi itong Tower card, this is inevitable. Walang makakapigil sa pagbabago na ito. Kaya wala rin makakapigil sa pagdating ng offer. Okay? Ang kailangan mo lang talaga ngayon maging positive, maging hopeful na darating siya para sa'yo. Okay? Good for all of us. Congrats po. So, Virgo, taga saan po kayo? Ano pong area kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading? And ano yung inaasahan mo ngayong summer? Summer sa Pilipinas, di ba? Malapit na po mag-Holy Week vacation. Ano ang hinihintay mong maganap or iyong kinasasabi kang mangyari this April? Comment down below po. In the area of your what you need, meron po kayong Judgment card. Alam mo, both cards are telling me, huy Virgo, panahon na para mag-decide ka. Kasi parang nakita ko dito, may dumarating na offer na maaring magpabago ng buhay mo. Maaring baguhin ang schedule mo, baguhin ang lifestyle mo, or baguhin yung routine mo. Kaya parang medyo ilang ka siguro tanggapin yung offer, no? Meron ganyan sa inyo Pero sabi dito, kailangan mo daw magising sa truth na, huy, kapag pinalagpas natin to, baka mahirapan tayo soon. No? Pinapayuhan ka dito to really open yourself, trust again, believe in the higher power na kung ano man yung darating, yun talaga yung para sa akin. And trust God, no? Yung intuition mo daw napakalakas ngayon. At maramdaman mo kung ano talaga yung para sa'yo this time. Kaya pakinggan ang sarili, pakinggan ang isip. Yan ay intuitive message para sa'yo mula kay Archangel Gabriel dito. Okay? Narinig ko rin dito, bagong buhay, bagong pag-asa. So, magkaroon ka ng tapang to realize the truth and take action with the truth. Meron ka daw mga katotohanan sa paligid mo na hindi mo binibigyan ng tsansa. Parang panahon na para umahon ka dyan. Okay? Judgment card, the King of Wands. Okay. Sabi dito, maging matapang ka daw na harapin ang totoo. Maging matapang ka na magsimula ulit. Maging matapang ka na aksyonan yung mga katotohanan na marirealize mo this week. Example, na-realize mo na yung kapatid mo na tinutulungan mo lagi sa kanyang negosyo ay pinangwawaldas pala yung pera mo. Halimbawa lang to, example lang. So, you need to be strong enough to change that normalcy na actually hindi naman normal, di ba? So, parang time na to put a stop para sa bagay na yun. So, ganun din example. Halimbawa, na-realize mo na kaya pala wala kang budget na sakto para sa grocery mo kasi buong buwan bumibili kayo ng milk tea na naisip mo, ay, kung ililista natin 5K kada buwan ang nauubos sa milk tea. Grabe, addict na sa milk tea yun So, kung ano yung marirealize mo, tapangan mo ngayon na, ay, okay, baguhin na natin yan. No more milk tea para sakto ang grocery. Mga ganyan. So,
Kung ano yung marirealize mo, actionan mo, tapangan mo ang sarili mo, harapin mo siya para maitama mo pa at magkaroon ng magandang direksyon yung life mo. Kung ano man tong kailangan mo ng ibangon ng sarili, do that, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Swords. Sinasabi dito na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod ka na sa kakaisip sa solusyon sa lahat ng responsibilidad mo. Meron kang project ngayon o negosyo o trabaho or ito ngayon yung crisis natin sa langis, no? Or crisis natin sa pamasahe, sa nagmamahal na mga bilihin, hindi mo na alam kung paano pagsasabay-sabayin yung mga bagay-bagay. Pero makakaasa ka na kapag daw hindi ka bumitaw doon sa dapat mong gawin at hindi ka nag-shutdown, hindi ka huminto, hindi ka nag-back down, tinapangan mo pa ang sarili mo, it will be created eh. Malilikha pa din eh. No? So kumbaga sinasabi dito Virgo ng iyong spirit guides sa lahat sa atin, mga kapwa ko Virgo, na kahit gaano kabigat, kahit gaano nakaka-stress or nakaka-worry ang isang bagay, let's continue our effort, our motivation, our dedication para malikha siya, para maipanganak mo sa buhay mo yung magandang bunga niyan. Kasi kung hihinto ka daw ngayon, paano? Ano mangyayari, di ba? So, sa kabila ng stress, narinig ko dito, itulog mo yan, ipahinga mo yan, go out with your friends and family, enjoy your life even more para maitaboy mo sa buhay mo yung negativity, yung gulo ng paligid, yung hirap ng ekonomiya, ano? Importante ngayon may outlet ka para maging masaya ka pa din. Okay? Nine of Swords, the Seven of Wands. Yes, sabi dito, you need to really take care of your peace of mind. Tingnan mo to. Yung bilog na ito, okay, may nagpo-pot-pot sa labas namin. Kasi po, basura, truck ng basura, may collection today. So, pagpasensyahan nyo na ang pagpo-pot-pot ng mga truck namin. They are doing their diligent job every single day. So, let them be. Okay? So parang ganun ka din eh. Siguro symbolismo rin ito para sa iyo Virgo, no? Na i-release mo lahat ng mga basura sa buhay mo. Cleanse your life para magkaroon ng katahimikan. Tingnan mo siya. Nasa loob siya ng bubble, very very zen, very very quiet at hindi siya nagpapa-apekto sa triggers o sa mga nagpapainit ng ulo niya o sumisira sa kanyang katahimikan ng buhay. So ngayong linggong ito, just be peaceful, daanan mo yung mga problema pero zen, relax lang tayo para yung ating peace of mind, yung tahimik na buhay at yung ating concentration sa ating mga ginagawa ay hindi maapektuhan. Okay? Tulad ng pot-pot ng basura, i-release mo lahat ng basura sa buhay mo, lahat ng negative para gumaan. Okay? At maasikasa mo ito diligently. Okay? In the area of your near future, meron kang the Page of Cups. Okay. In the near future, naramdaman ko dito, mabubulaga ka sa good outcome ng pinaghihirapan mo na ito. Nakita ko yung inaasahan mo ay higit pa sa mga makukuha mong outcome. Example, itong pinaghihirapan mo ay isang project. And sabi mo, tatapusin ko na to, pagod na ako, hirap na ako, gusto ko na siyang mag-end, gusto ko na siyang ma-fulfill, maging successful na para gora na ako. Hindi mo akalain na may karugtong pa pala na mas higit na bagay, mas malaking sweldo halimbawa. Merong bagong kliyente, tapos triple ang kanyang offer. So parang, wow, dahil sa ginawa kong ito, nanganak ng isang bagong bagay. Parang ganun eh. So, whatever you're doing now, do your best dahil bubulagain ka ng malaking sorpresa in the near future na pabor sa iyo ang outcome. Kadikit ito ng mga pinaghihirapan mo ngayon. So, congrats po. Ngayon pa lang, pinapalakpakan na kita, Virgo. Very, very fruitful ito. Kaya kung ano man yung kayod mo ngayon, keep at it dahil maganda ang bunga soon. Okay? Page of Cups, the Emperor card. Si Emperor sinasabi dito, yes, things will go on in your favor. Things will be in order again. Kumbaga lahat ng bagay gamay na gamay mo, very at ease ka na. Kumbaga expert ka na dyan. Kung ano man yung mga tututukan mo, papabor sa yung outcome at kayang-kaya mo siyang pamahalaan. Okay? Example, ngayon naghihirap ka magtayo ng YouTube channel. Talagang wala pa nanonood, wala pang subscribers, pero pinilit mong tiyagain sa'yo mo, sige kaya lang to. Dire-diretso lang, biglang boom.
bigla kang may nag-viral o biglang dumami yung iyong subscribers at viewers, talaga namang you're on the top of your game and nakukuha mo na yung ritmo niya at gumagaling ka na sa kanya. Parang ganon. So, kung ano man yung hirap na yan, balang araw, gagaan din yan at magiging okay na ang sitwasyon mo dyan. Okay? So, kayang-kaya ito. In your challenge, meron kang the Knight of Wands. Sabi dito, Virgo, ramdam ko dito na unti-unti ka nang nawawala ng gana tungkol sa isang bagay. Kahit na nakita mong kaya pa to eh, push ko pa to eh, parang exciting to eh, gusto kong itry eh, pero ay, ang daming gagawin, ay, nakakapagod naman, ay, ang daming kailangan daanan. Sinasabihan ka dito, Virgo, to really push forward. Okay? I-enjoy mo daw kasi. Yun ang problema sa ating mga Virgo eh. We're so perfectionist. We want things to be done neatly, nicely, perfectly. Pero nakakalimutan nating maging spontaneous, maging open, mag-enjoy. Ano? So pinapayuhan ka ngayon to enjoy what you're doing para daw hindi mo maramdaman yung bigat nung ginagawa mo, para hindi ka rin ma-burn out at para hindi ka lalong mag-quit. Okay? Four of Wands. Yes, enjoy. Celebrate, have fun, no? Namnamin mo yung ginagawa mo. Isipin mo na lang, buti ikaw may ginagawang ganyan, yung ibang tao wala. Okay? Yung ibang tao, pray na magkaroon ng mga bagay na meron ka, tapos ikaw ganyan. Nagpapaka-victim mentality. Okay? So ngayon, rejoice. Kayang-kaya mo daw abutin ang milestone mo. If you could just enjoy the journey, bibilis ang andar mo patungo doon. Okay? Importante yan for you. Narinig ko rin for other Virgo to ha, para sa iba. May darating pong good news na parang konfirmasyon, tawag, offer, ganyan, na maganda naman sana pero nahatakot kang gawin kasi mahirap or nahatakot kang gawin dahil masyado siyang matrabaho. So parang nagdadalawang isip ka. Yun ang narinig ko for you eh. So para sa ibang Virgo dyan, pag-isipang mabuti, sayang to. Okay? In your fortune, meron kang fellow travelers. Support is all around you. Huwag ka daw mag-alala dahil meron kang suporta from the people around you. Makakasagap ka ng tulong, guidance, payo, or talagang literal na tutulungan ka with their strength and power and expertise para magawa yung gagawin mo. So hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin lagi na alone ka lang sa problemang yan dahil may mga taong handang tumulong para sa'yo. Okay? Importante yan. In your fortune, ito ang maganda. Napakaganda nito, makinig ka. You have the 3 of Swords. Sinasabi dito, kung ano man yung pain from the past, kung ano man yung kasawi ang palad in the past, mga pagkadurog, pagkasakit, pagkabigat, or talaga namang gusto mo nang sumuko, makakaasa ka na may magandang balita na magpapahilom sa lahat ng pain na ito. No? May isip mo, ay, worth it ang lahat. Ay, naku God, sulit po pala ang lahat ng ito. Thank you for giving me the chance na maituloy ito kahit mabigat, kahit masakit. Kasi sa dulo, nagtagumpay ako. So, this week, antabayanan mo, Virgo, yung paghilom mo sa sugat. Very brave ka na ulit na lumaban at saka ibigay yung kaya mo. Okay? Healing heart ito. Congrats po. The 3 of Swords, the Magician card. Yes. Yung akala mong imposible lang noon, naku, abot kamay ngayon. Nakita ko dito na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng sugat, problema, kasakitan, or kakulangan or struggle, magagawa mong i-accomplish yung gagawin mo this week. At hindi ka napapatinag pa sa lahat ng mga pain before. You are now very, very powerful, Virgo. Kayang-kaya nating isabuhay, maging posible, at maganap or makuha yung gusto natin. Kaya kalimutan mo na yung past, kalimutan mo na yung pain na yan, yung trauma na yan, kasi kayang-kaya mo na ngayon. So ngayon palang kinocongratulate na kita sa tagumpay mo sa bagay na ito. Good for you and congrats po. Claim mo yan ha. In your divine messages, step out of your comfort zone. Lumabas ka daw sa comfort zone mo, walang mangyayari kung nandyan ka lang, walang pag-unlad dyan. Okay? Especially here, in your The Moon card, alam ng yung spirit guides kung gaano ka confused, kung gaano ka nahihirapan na sumubok or sumuong sa buhay. Because syempre, maraming unclear, maraming hindi sigurado, normal naman yan, pero ang importante, lalaban tayo.
No? Makinig ka sa intuition mo kung karapat-dapat bang ipaglaban yan, karapat-dapat bang isuong yan. Kung ang answer is yes, edi i-push mo. And you will see na soon, the answers will come, the clarity will come, at mapapasabi ka na lang na, ay nako, buti nilaban ko. Ay nako, buti pala ginawa ko siya. Okay? Congrats po and good luck. Moon card, the Eight of Pentacles. Yes, lahat din ng paghihirap mo, na akala mo walang katapusan, na akala mo walang pinapatunguhan, will have clarity soon. Marirealize mo na, ito pala. Ito pala yung bunga ng paghihirap ko. Ito pala yung bunga ng sakripisyo ko. I'm very, very happy because it will come for you. So kung ngayon, marami kang tanong o marami kang duda sa mga pinaghihirapan mo, kailangan mong katigan yung instinct mo na, gusto ko to, mahal ko to, ipaglalaban ko to, igugora ko to. If you have that, you're really on the path of success and magandang bunga nito. Okay? Panahon to para hindi pagdudahan ng sarili. Ialis mo yung doubts, ialis mo yung mga self-negative thoughts mo na yan because hindi nakakatulong sa'yo yan. Continue working, continue grinding. Soon, outcome will be clearer para sa'yo. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Cain. Pay attention to your health. Yes, sobrang kayod, pagod, sobrang hirap ng ginagawa natin for the week. May init pa yung panahon, no? Baka magkaroon ka ng sunburn or heat stroke or talaga namang sobrang init, no? So make sure na you drink a lot of water, you rest a lot of times, no? Matulog kung kinakailangan, maligo kung kailangan frequently para yung health natin ay mag-boost at magkaroon ng immunity, kumbaga. Drink your vitamins too, okay? You also have Dragon, beware of self-delusion. Sabi dito, kailangan nakastick sa reality, malinaw sa iyo kung ano ang realidad ng buhay mo ngayon. Kailangan yung mga hinahakbang mo o yung plano mo ay nakabase sa yung reality at doable siya. You also have Desk, pay attention to your work. Yes, yung mga bagay na hindi ka sure sa work, kailangan talaga ay klaruhin yan para alam mo yung gagawin mo. No? Things will be clear. Ang kailangan lang dedicated ka dyan. Okay? You have Ear, good news. Yes, talaga namang may hihintayin kang good news kaya wag mo siyang isipin na bad, may offer na darating, no? So, this will change everything. So, ngayon ma-excite ka na. Okay? Ang outcome ni Virgo bago tayo mag-isang tanong, isang sagot, no? Ito po yun. You have the Nine of Cups. Wow! Palakpakan muna. Talaga namang alam mo na Virgo, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas to, this is your time to make a wish. Pumikit ka na ngayon, mag-wish ka na, go on. It will be a great, great time for you para ma-manifest ito. Alam mo, lumabas si Magician sa fortune, tapos lumabas pa to sa outcome. Talaga namang it will happen for you. Sa kabila ng pagkitiis, sa kabila ng kalbaryo mo, meron kang wish na matutupad this time. Abot kamay na siya, kukubrahin mo siya. A very, very happy outcome ito para sa'yo. You have 9-9 here. Pakawalan mo na yung mga takot na yan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Pakawalan mo yung negativity para mabilis kang makarating sa iyong goal and your wish this time. Okay? 9 of Cups. The 7 of Pentacles. Okay. Ngayong linggong ito, narinig ko, makakuha ka makasagap ka ng good outcome mula sa hinihintay mo. Meron kang hinihintay dokumento, tawag, kumpirmasyon, resulta, kung ano man yan na hinihintay mo, it will come this time. No? It will fulfill your wish para dito. So good luck and congrats po sa mga hinihintay, parating na yon. And confirming yung wish mo ay kadikit nung hinihintay na yan. It will be fruitful in your reality this time. Congrats po. I-claim mo to para sa iyo to. Okay? So, Virgo, time na to para sa yung isang tanong, isang sagot. So now, pumikit ka na. Think of your one question. Isang malaking question. Isipin mong mabuti. Huwag mong isipin yung ibang bagay and think of that one question. Tumilapon, you have 1, 2, and 3. Okay, open your eyes. At the bottom, meron kang 10 of Pentacles, a long-term effect. Ang bunga ng question mo. You have the 9 of Swords, the 8 of Wands, and the 6 of Cups. Okay. Sabi dito, masyado mong iniisip yan, problema mong yan, yung question mo na yan. And at some point, hindi mo alam kung ano ba yung tamang direksyon, no? Kung itutuloy ko pa ba or aatras ako, kung sasagot ba ako ng oo or hindi, ilalaban ko pa ba or hindi.
Your spirit guides are telling you na panahon na para talagang umabante or magkaroon ng changes sa life mo. Maybe you are so afraid to get out of your box, to get out of your comfort zone, kinahihirapan ka mag-decide. Napakaganda ng epekto sa iyo ng question mo actually. It's gonna be ang long-lasting, secured, totoo, pangmatagalan na abundance or pangmatagalan na good life, kumbaga. Pero sabi dito, meron kang mga bahagi sa iyong past na kailangan mo talagang i-let go, bitawan, kalimutan, i-forgive, no? So that yung pagpasok ng mga bagong bagay ay talaga namang dire-diretso at bumilis. No? Meron kang iniisip na sana Lord bumilis na, sana Lord makuha ko na agad kasi hindi ko na kaya yung problemang ito. Parang ganyan, no? So if your question if it is yes or no, the answer is a resounding yes. Okay? Yes po ang sagot sa tanong mo ngayon. Kaya kalimutan mo na yung pag-aalala mo dyan, huwag ka na ma-stress, okay? May bibilis po na magandang balita sa'yo after ma-actionan yan. Bibilis ito at madali ka nang maka-turn around or makaalis sa isang pangit na sitwasyon. From pangit na sitwasyon sa pagbilis ng problema sa paggaan. There is really a triumph, tagumpay after an obstacle. Okay? So the answer is a big, big yes. Malulusaw ang problema, maganda na to. Long term na ang mangyayari para sa'yo. Okay? So Virgo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ito rin po ang inyong first week of April reading. Saan po kayo naka-resonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.